pag-ibig mo forever. Sa isang katulad mo, nais na sabihin mo, oh Lord, I love you. Oh Lord, I love you. Laman ang puso mo, pag-ibig mo forever. Sa isang katulad mo, oh Lord, I love you. Laman ang puso mo, pag-ibig mo forever. Sa isang katulad mo, sasabihin mo, oh Lord, I love you. Amen. Parang kami lang po yung napagod. Praise the Lord. Huli po palakpakan natin si Yeshua. Salamat sa Diyos. Patuloy po tayo sumabas sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, salamat Panginoon sa lahat ng pagbabala, sa lahat ng Diyos ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at pinagmasyon. Hallelujah. You are the great God. Ikaw ang Diyos na natila sa aming buhay, Panginoon. Kaya naman, habang kami buhay, may hiningang patuloy na sasabihin ang aming mga dahil na ikaw ang Diyos na makapagay ng buhay. You are the great God in our lives. Kaya naman, patuloy na yung iaalay ang aming buhay. Patuloy kami magpupuri at sasamba sa iyo pero namin. Thank you, O God. Oh
Is the Lord and His worthy of praise, He of our God, the city of our God, and holy name. The joy of the Lord, praise the Lord. Is the Lord who we have victory? Creates us against enemy. We follow Lord, we want to make your name known. And Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, are eternal. You are the of all. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, are God eternal. You are the Lord. We want to lift Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, are God eternal. You are the Lord to live. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, are God eternal. You are the He said, Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you, Lord, are God eternal. You are the Lord, Lord of all. Lord, we want to lift your name on high. And Lord,
Diyos sa mga kanyang maraming salamat Panginoon sa mga oras na ito Panginoon. Kami ay hindi po natin ang mga narito kami. Lord, ang mga kapatid Panginoon na wala pa dito. Sunduin mo sila Panginoon. Hindi ko makarating sila dito sa lugar yung nakakit. Pinahantay ka nila. Pinahantay mo sila Panginoon. Lord, ikaw ang nagtawag sa amin ngayon. Salamat, maraming salamat. Salamat Panginoon sa kamayagan na pag-ibig mo ngayon. Panginoon na aming kapatid. Na ang lahat na mamatay sa kanya. Sabi Panginoon ay ayon sa iyong kalooban naman. Tulungan mo siya at tumahan mo siya sa kanyang pagkakaya at kanyang mabutingan sa Panginoon. At ang mga nakakarinig Panginoon sa labas Panginoon sa simbahan na ito, mga Panginoon ito ay bigyan nila puso at isipan, Panginoon, matulog sila makinig at magsamba sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na higit sa sapat, mula ipagkatulad, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga instrumento, Panginoon, na iyong nagamit, Panginoon. Pagpalain mo sila, Panginoon, at ang aming mga kapatid na mga awit, Panginoon, pagpalain mo sila sa kanilang paglilingkod sa iyo at ang kanilang pusong bahayan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa aming makikinig sa atin sa mga oras natin. Ito, Panginoon, ay ang aming pakinggan, Panginoon, ay kumimos sa aming puso at isipan na kami ay patuloy kami maglilingkod sa iyo. Salamat, Pagkakasay. Glory in Jesus' mighty name, we pray. Amen. Sa kanilang mananalang. Sa po, amen. Amen. Malakas na mabuhay sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin natin ating Diyos. Amen. At sa oras na ito, dadako na po tayo sa ikalawang bahagi ng gawain ng ating Panginoon. Ang pag-share ng kabutihan ng Diyos na naranasan natin sa araw-araw. Amen. Sino mga pinagpala ng ating Panginoon? Itaas ang kamay! Ipalakpak sa ating Diyos na buhay. O sino ang unang magbahagi ng kabutihan ng Diyos? Sino mga pinagpala ng ating Panginoon? Sino nais magbahagi? Sister Gadette. Purihin natin ating Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Malakas na papuri para sa ating Panginoon, sa ating dakilang El Shaddai. Nandito po ako para po magpasalamat sa suporta ng mga anak na El Shaddai dito sa Planters doon sa nakaraang anniversary ng Exodus. Ihahayag ko lang ang kabutihan ni Yahweh El Shaddai. Kasi syempre kapag dumarating ang anniversary, maraming struggle na po natin yan. Doon po naganap na din yung struggle na yun. Pero syempre, yun po kasi yung gawain na pinagmulan ko kung saan ako nagsimula. Kaya medyo malaki po yung ano ko po doon yung medyo pinaghubungan ko. Pero nung time na ibang-iba yung management doon kapag dumarating ang gawain. Kasi hindi naman po sa okay na sa kanila yung makaraos lang. Pero dahil kami kasi ng aking asawa, gusto ko po yung pinaka-the-best na iaalay sa Panginoon. Nahihiyak ako kasi kami po yung naatasan na sa music ministry. Medyo umiyak ako kasi nung time na hirap kami dahil mga senior na mga magkagawa doon. Talagang pinakadalaman ko, sabi ko, Lord, i-provide mo. Gusto ko po yung pinaka-the best na naibigay namin yung pinaka-the best na celebration dahil once a year lang to. Tapos, sabi ko sa ating Panginoon, ikaw po magpo-provide ng lahat. Alam niyo mga kapatid, bago po three months before, medyo dumating na po yung struggle namin kasi ang gumagawin lang talaga ng workers doon, halos 5 lang. Pag anniversary lang, dumadami sila. Pero pag regular na gawain, talagang ang gumagawa ng iilan lang. Pero sabi ko sa mother ko na
kung noon nag-aano tayo na natatapos ang gawain natin ng walang pagsasama-samang panalangin, gawin natin dito kasi very effective yun. Kinumpara ko yung sa planters, kapag nagsisimula tayo ng anniversary dito, hindi nawawala yung sama-samang panalangin. Iniiyak lang natin kahit nasa-short tayo na alam natin pagdating ng actual, bumubuhos ang pagpapala. Alam nyo, ginawa namin doon sa Exodus, first time namin ginawa na nagkaisa talaga ang isang mga awit, mga workers para sa sama-samang panalangin. Tapos iniyak namin lahat doon, lahat ng mga struggle, binitawan namin lahat ng mga samaan ng loob, binitawan namin sa panalangin na yun. Tapos after nun, kahit may pangamba ako bago magsimula, pero after nun, sa kamay ko ng Panginoon, wala na yung bigat sa kalooban ko. Pero alam mo yung kumilos ang Panginoon, kasi meron akong kapatid na sinishare ko na dito na lagi kong kaaway sa mga kapatid. Siya din yung pinaka-ganto na tikong ang kamay sa pagbabahagi. Pero nung time na nagkakaroon ako ng problema sa aking health, tapos nung pinagaling ako, nagulat siya bakit lagi daw akong buong pressure ko pinagkakaloob ko sa gawain. Sabi ko, dahil sa Panginoon, pinagaling niya ako, walang ibang bibigyan ko at pag-alala ko ng yaman ko kundi ang Panginoon. So, paano wala kung hindi ko ito gagamitin sa Kanya? Sa bawat salita ko ng ganyan sa Kanya, nakukundi ko na pala ang puso niya. Tapos, hindi ko alam na sinabi niya sa akin na sasagutin niya ang uniform ng choir. Tapos, yung mga hatak namin, mga kuha namin, sasagutin niya na rin. So, nagpapasalamat ako dahil bago pa lang ang anniversary na pre-face order na siya sa Shopee. Tapos, yung pag-face order niya, siya po, yung nakakatanda po kayo, siya po yung special sharer noon. Dahil kabaliktaran ko siya, introvert siya, hindi niya kinayang tumayo sa harapan. Sabi na sa akin, sinisina pa ako. Di ba sabi mo, gagawin mo ko ng script? Sabi ko, sa sobrang pagtagal ko, sa sobrang alalahanin ko, di ko siya nagawa. Sabi ko, dapat po siya talaga ang tatayo. Kasi yung pagpapatotoo niya, isang pagpaparangal sa Panginoon. Nung na-place order niyo po, kasi wala talagang inaasang financial ang sister ko, o yung brother sila nagtatrabaho. Wala din po yung anak. Sabi ko, kung wala tayong anak, ipagkaloob natin ang buong buhay natin sa Panginoon. So, pumayag siya, nagsiserve natin siya sa gawain. Tapos, sinunod niya nga po ang choir na tapos place order niya. Tapos, isa po siya sa napili ng Shopee, tinawagan siya na mananalo sa 1 million. Tatlo lang po sila na nakaline up na mananalo sa 1 million. Pero sa kabutihan ng Panginoon, sabi niya, ang panalangin niya ganito, Lord, kung ipagkakaloob niya sa akin ng 1 million, salamat po. Pero kung hindi niya ipagkakaloob sa akin, okay lang po kasi may kalooban po kayo. Mas mainam sa akin. Yun po ang panalangin niya. Hindi po pinagaloob ng Panginoon, pero sa kabutihan ng Panginoon, may consolation prize siya. At hindi po siya gano'n na maliit lang, malaki talaga. Kaya, aside sa uniform na sinagot niya, marami pa siyang sinagot para lang ang anniversary ng pinaka-the best. Tapos sabi niya magpapatotoo daw siya. Pero sabi ko, marami pang anniversary dapat ipagsigawan mo. Kaya tunay lang napakadali lang ng Panginoon kasi yung aking pagkakasakit, meron pala siyang purpose kung bakit niya yun pinahintulot. Kasi kung hindi po ako magkakasakit, kung hindi ko po mararanasan yung sobrang struggle sa buhay ko, hindi ko po maaakay ang kapatid ko. Tuwing po tinatawag ko po siya, tawagan kasi namin, Ning, dumalo ka, sabi niya, kahit naman di ako dumalo, magbigay ako paglilingkod sa Diyos. Gusto ko po siya makapakinig ng word of God. Yung talagang yung buong katawan niya andyan. Pero napakabuti ng Panginoon. Nung simula nang nagkasakit ako, nakita niyo po kung paano po ako
manalig sa Kanya na walang-wala po kaming pinansyal. Pero provided po ng Panginoon. Kaya parang ako po yung naging buhay na patutuo para po sa paglilingkod niya ngayon. Kaya lahat ng kapurihan ay tanging kay Lord namin. Amen. Tunay na kapag tayo ay itinuro natin ang ating puso sa ating Panginoon, talagang iba si Lord kumilos sa ating buhay. Kaya pag nagkaisa ang bawat isang manggagawa sa isang community, tayo ay pagpalain ng ating Panginoon. Kung ano naman po ang ating mga kailangan, ipagkaloob ng ating Diyos dahil sa ating pagkakaisa. Amen po ba? Kasi pag walang pagkakaisa ang ating ang bawat isa sa atin, paano kung kikilos ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan? Amen po ba? Pag sa isang mga awit, pag hindi nagkaisa ang aming puso, siyempre mabigat ang bawat isa nun. Hindi lang basta-basta tumatayo dito sa harapan ang isang choir para umawit. Kaya sabi ko sa bawat isa sa amin, when nag-uusap kami, kailangan yung puso natin malinis sa harapan ng Diyos. Tuwing tayo ay naharap sa mga tao, yun ang dapat nating pagsikapan dahil kung ano man ang ating sama ng loob, bitawan natin yan. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Dahil pag mayroon tayong kababaang loob sa ating puso, nandiyan ang Diyos, nandiyan ang habag ng Diyos para sa atin. Amen? Kaya patuloy tayo magpanalanginan, pagamat ngayon, konti tayo, darating ang araw basta nang huwag tayong makalimot na dumulog sa ating Panginoon na idulog natin yung gawain. Dahil ako po, ginagawa ko po yan. Sabi nga ako nananalangin, sabi ko, Lord, Ikaw naman po ang nagbibigay ng mga pangangailangan namin, pati yung mga tao na hindi pa kumikilala sa iyo. Papuntahin mo sa gawain mo, upang makilala kanila ng lubusan. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng mga pinupuntahan kong gawain. Talagang napakasarap maglingkod na kung saan ikaw ang Diyos, ikaw ang ginamit ng Diyos para tumayo sa kanyang banal na harapan, di po ba? Wala kasi sa posisyon ng ating paglilingkod, hindi po ba? Kasi yung design ng ating puso kung paano tayo maglingkod at mapaglingkuran ang ating Diyos. Amen? Sino pa po ang nais magbahagi ng kabutihan ng Diyos? Sister Regina. Purihin natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Parang gabi, mga kapatid ko, mapagparang gabi sa iyo ang mga usulay, Panginoon sa Horsin. Ang aking katutuwa ay ang kabutihan ni Lord sa aking pamilya. Nagka-problema ako sa pangatlong anak kasi po ang manugang ko na hilaw dahil foreigner siya. Talagang iba ang kanyang sa amin na family, sa side ng aking anak, sa amin. Talagang naramdaman ko talaga na parang pinagkakain niya po ang aking anak. Ayaw niya kagad papuntahin sa amin. Tapos yung apo ko, siyempre masama din ang work ko dahil lula ako. Gusto ko lang ang apo ko. Lalo na kung anong panganay na ako hindi niya kasi anak yun. Ngayon dalaga na siya. May mga problema ako. Lalo na kung yung pinaalam na yun ng namin ni Joy, pumayag ang aking anak. Pero siya, talagang ayaw talaga. Una, nagpaupo na siya. Tapos, nagbabago ang isip niya, hindi niya talaga pinayagan. Nagsalita pa siya ng, nasabi ng anak ko, payagan mo na kasi para ang si mama hindi naman magagalit. Sabi yung gano'n, wala akong pakialam, sabi yung gano'n sa galit ng mama. Kung gano'n, siyempre masama rin ang loob ko. Alam mo, hindi ko talaga na siya niligo. Dahil, pagpunta sa aking mga apo, hinahatid ko pa yun sila. Pakisamahan ko
manugang siguro na yan. Tapos, yung pala na, pinaplastic pala kami, bakit sabi ko gano'n? Diyos ko, ano ba yung manugang mga tulog? Pinapipray ko, sabi ko, Lord, kung hindi sila karapat dapat na ng ating anak. Sabi ko, pamuwala yung na lang ko, sabi ko gano'n. Sabi ko, kasi hindi naman siya naniwala sa kasal. Hindi naman niya papakasalan yung anak ko. At saka yung problema ko yung aking anak. Pagka, dalawang beses kami sila sinalayas kasi nandun sila sa aming bahay. Talagang, dahil hindi ko makampi yung anak ko sa kanya. Kaya hindi ko siya maano. Kaya sabi ko, nahirapan ako, Lord, pinapasa Diyos ko na lang. Gusto kong kunin na lang aking apo. Kaso lang, hindi ko makagawa. Kaya sabi ko, Lord, pinapasa Diyos ko na lang. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako nga ang apo ko dahil paalala ako. Kasi, malayo na sila nung sa aming kilig sila. Ano? Kapagod sa Lourdes. Santo Tomas, malabog na rin mata ko, Eri. Hindi maganda yung panahon na kayo. Dili? Matulang pala. Mabuti kung sasakay ng tricycle. Mabuti kung pagbaba ang bahay na nila. Hindi, lalakay pa ng mahaba. Malayo pa. Ulo na. Okay na. Isang beses, Sulat. nahirapan na rin ako. Hinahatid ko yung ako 55 ko. na ba? May naraman na hinahatid ko yung ako ko. Bakit daw in-spoil ko daw yung ako ko? Sabi ko kami, siyempre, ako ko yun. Sabi ko, maalala ako sa ako. Sabi sa atin yung anak. Kaya, yung sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko yan talaga, pinag-pray, tulungan mo ako. Ang aking ako ay mapasa amin na lang. Sabi ko, gano'n dito na lang sa akin. Ngayon itong anak ko, hindi niya naman nakaniligan. Ayun kaya naman siya pag hindi niya natakot. Parang may takot siya. Sabi ko, bakit ka natatakot? Kasi dito naman tayo sa bansa natin sarili. Bakit ka natatakot sa mga foreigner na yun? Sabi ko gano'n. Ngayon, sa tulong ni Lord kahapon, natutuwa ako. Kasi, hinatid nila yung aking apo, pinalayas ng manugang ilaw ko na yun. Kaya salamat sa Diyos. Hindi na ako nahirapan sa kanya, ko siya, ipabarangay gano'n. Kasi nag-isip ako lang sa ano pa sa Diyos ko na. Kaya, Lord, maraming salamat. Ayaw ko ako ng may kaaway ako. Ayaw ko na may kasamaan ako ng buok. Kaya, tinagatiwala ko na lang sa'yo. Kaya maraming salamat, Lord, sa tulong mo. Yung apo ko, nandiyan naman lang sa akin. Kaya sabi ng aking anak, Ma, mahirap pa naman yan sa mas gisingin. Alam mo, pinag-pray ko. Alam mo, ako pag-inisip ng aking apo. Hindi ako nahirapan. Kaya, alam mo, masipag naman siya. Yung apo ko na yun, simula ng grade 1, lagi sa may media, kahit makulit. May media talaga siya lagi. Sabi ko ganun, yan mo, sabi ko, tumuha mo ako kasi pinag-pray ko. Dahil yung mga apo ko, Lord, pagpalain ng mga apo ko. Sa'yo galing ang karunungan at katalimuhan. Bigyan mo naman sila ng katalimuhan. Kaya, naniwala ako talaga nga ang katalimuhan galing kay Lord. Kasi yung isa ko rin ako, para absent yun. Pinakita sa akin, Ma, tulong ako, mayroon siya ng achiever. Kasama siya sa achiever. Purihin ang Diyos, sabi ko sa akin ako, lagi mong papurihan si Yahweh El Shaddai. Kaya maraming salamat doon sa iyo ang papurihan kayo at magpakailaman. Amen. Amen! Talagang yung mga ako ni Sister Edna, talagang siya mag-akay sa kanya sa pagtumanda siya. Kaya sa dami niyang ako. Amen? At sa oras na ito, mayroon pa po nais magbahagi ng kabutihan ng Diyos. At wala na po? At sa oras na ito, tumayo na po tayong lahat. Ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita. At ang gagamitin walang iba, Brother Chito Agravante.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na isinusuko namin sa iyong aming buhay, pinagkakatiwala ang lahat ng nangyayari at magagawa. Humingi po kami ng tawad sa aming kasalanan, pagkukulang at pagkakamali. Sa gabi ito, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan at ibay ng loob upang ang salita mo, O Diyos, ay hindi masayang. Patuloy namin tingnan ang iyong kalooban sa aming buhay at pagsulikapan na makamit ang gusto ko at masundan po namin ang ibig mong nalaman sa buhay namin. Hayaan mo kaming maging matatag, maging marunong, matibay. Huwag madaig ng pagsubok at pagso sa buhay.
Panginoon, patuloy kami maging marunong sa lahat ng laban sa buhay niyo. Dalangin po namin sa gabi ito, O Diyos, bigyan mo kami ng lawak ng pag-unawa upang makita po namin ang kahulugan ng aming paglilingkod. Malaman namin ang aming kalooban sa aming buhay pananampalataya at magkaroon kami ng katiyakan sa magandang pangako sa aming buhay. Ang buhay na walang hanggan at kaligtasan sa pakananampalatan. I-bless mo ang bawat isa natin ito ngayong gabi. Pagpalain mo kaming lahat, sampu ng aming buong sambahayan. Naniniwala kami, Yahweh, na ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami naparito ngayon. Pagpalain mo ang bawat isa na naparito ngayong gabi, sampu ng aming sambahayan. Naniniwala kami, O Diyos, na walang sayang sa mga pagod oras sa buhay kapag ikaw ang siyang dahilan ng aming paglilingkod. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon. Yung palakpak po ng mga financial vertical. Amen. Sa gabi ito, mga kapatid, mga prayer partners, handa na po ba kayong makinig? Sa gabi ito, ang biyaya ng Panginoon na ating pagsasalusaluhan, ayamin po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, ayon kay sa Lucas chapter 4, verse 1 to 13.
Sumayin lahat ang Panginoon. Umalis si Jesus sa Jordan, kuskus ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang. At sa loob ng 40 araw ay tinukso ng diabo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na doon siya. Sinabi sa kanya ng diabo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dinala siya ng diabo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa nagibuhay. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng diabo. Ipinagkaloob ito sa akin at ibibigay ko sa kanilang ibigay ko. Kaya kung ako'y sasambahin na, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng diabo sa kalugtong ng templo sa Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatulog ka. Sapagkat nasusulat, ipagpipili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka makisot sa bato. Subalit, sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon ng Diyos. Pagkatapos siyang tuksuin ng diabo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Mga magulang at kapatid kay Yahweh El Shaddai, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. May ating kalapakan sa Yahweh El Shaddai, purihin ng malakas ang ating Panginoon. Sinong pinagpala ng Diyos, itasabay. Sinong naniniwala ng answered prayer na siya? Dapat lang nakasabay ng answered prayer. Pwede na po kayong makaupo mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Matagal-tagal po ako hindi na sa inyo ito. And salamat kay Shaddai sapagkat patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod. Amen? Bago tayo pumalaw sa ating gospel, gusto ko pong i-remind ulit yung nakaraang linggong announcement tungkol sa provincial assembly natin sa lahat ng mga branch community. Nanos po ba nung nakaraang linggo? Hello? May pagbabago po magaganap. And this na alauna ng hapon, ang ating pong registration ay alas 11 ng umaga. So, yan po ang changes. Pagka-remind na lang po, at the same time, patuloy tayong mag-akay. Amen? Patuloy tayong mag-imbita ng mga kapatiran na gustong mailapit natin sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagre-reward sa ating lahat sa bawat mga pagod at effort natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sino ang mag-aakay ng kamay? Ayan, salamat. Hindi ba ayaw mag-aakay? Last year sa lahat, sino ang mag-akay ka sa kamay? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, sa gabi ito mga kapatid, napaka-ganda ng mensahe. Pagkamat ito ay medyo may kabigatan, pero wala tayong options na ito ay baguhin ang kanyang salita. Amen ba? Amen. Sapagkat ang salita ng Panginoon ang siyang nagre-remind sa atin sa bawat mga challenges at mga battle natin sa buhay na ito. Ang Panginoon ang nagbibigay ng lakas, ng tibay ng loob para ang kanyang kalooban ay maganap sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Yes. Kaya ang Panginoon, tinuturuan niya tayo sa bawat pagtugon natin sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng kakayahan na kahit paano, tayo'y lumaban sa napakabigat na hamon ng buhay. Napakaraming tao na bumagsak sa maraming pagsubok at maraming hamon o temptation sa buhay. Yung iba hindi nakasustain sa maraming trouble sa buhay. Amen po ba?
Yung iba ay nasiraan ng loob. Yung iba ay nawasak ang pamilya. Yung iba ay nagkawindang-winda ng buhay. Yung iba ay nawalan ng direksyon dahil sa halaga ng Diyos. Buti na lang, tayo ay binibigyan palagi ng Diyos ng grasya at chance para makapagpatuloy sa buhay pananampalataya. Amen po ba? Amen. Itutuloy ko po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Napakahalaga mga kapatid na sabi nga ni Brother Mike, sa paglilingkod hindi lang pabaikan, hindi lang being kind, but being clever, no? Hindi lang maging mabait, kundi maging marunong. Sapagkat ang talaga ng Diyos ay walang ibang hangarin kundi discourage yung buhay natin. Maraming nag-amen noon, nag-praise the Lord. Grabe yung sigasig sa paglilingkod. Pero isang araw nakita mo na siya kung saan-saan na ano nang ginagawa. Amen ba? Dahil siya ay maybe nawalan ng loob, nadaig ng pagsubok or temptation sa buhay, o hindi niya nalalabanan ang hamon ng buhay. And that's why ang Diyos nire-remind tayo lahat na maging matatag sa buhay. Na maging marunong, na maging clever. Ang clever ay, kung ang ibang negative ng term ng clever ay magulang. Maging wise. Maging wise in the positive way. Maging marunong. Kasi sa mundo ito, maraming nagkukunwaring mabait. Nagkukunwaring matulungin. At kapag kulang tayo sa discernment, pwede tayong ihulog sa kanyang bitag. Amen po ba? Pwede tayong ihulog sa bitag ng kalaban nang sa ganun ang ating buhay ay maayos sa Diyos. At kapag tayo ay dumating sa ganun bagay sa buhay, pinapakita ng buhay paglilingkod natin na tayo ay pinapakialaman ng kalaban. Sabi nga nung napakinggan ko ng mga unang preaching pa, nung unang-unang taon ng ating paglilingkod, kapag nagugulo daw ang buhay natin, ibig sabihin, komportable yung tiyabo sa ating buhay. Nagre-react siya kapag tayo ay nagugulo yung buhay. Nakikinig ko kayo. Nagre-react siya kapag tayo ay gumaganda ang buhay. Ayaw niya na tayo ay maging smooth ang buhay, pananampalataya natin. Gusto lagi siya makialam nang sa ganun agawin ka sa magandang kinalakad ka. Agawin ka sa buhay na mapayapa. Agawin ka sa buhay na may kagalakan. Ang gusto niya ay maging miserable ang buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, sister, brother, okay ka lang? Diba? Humingi din, hindi miserable, no? So mga kapatid ko sa Panginoon, una pong gusto kong ipaunawa sa inyo, yung makita yung distinction ng temptation at trials. Sa Tagalog kasi, parang may pagkaparehas. Pero yung context ng pagsubok at tukso ay magkaiba. Yung pagsubok mga kapatid ay, ito yung external ng mga circumstansya. Halimbawa, pag sinabing pagsubok ay namatay tayo ng mahal sa buhay, tayo ay nangangailangan ng pera, tayo ay nagkasakit, mga kapatid, tayo ay nagkaroon sa mga hardship sa buhay. Hindi ito ay dahil sa ating choices. Kahit magpili ka ng mabuti, kahit pipili ka ng maayos, tayo ay magkakasakit. And that is what we call trials. Nakikinig ba kayo? Kahit tayo ay maging banal, kahit tayo ay maging matuwid, dumadaan tayo sa karamdaman. In some days, napakaraming taong may question. Bakit Lord, mabuting tao naman ako? Hindi naman ako Lord masamang tao. Bakit nagaganap yung buhay, yung ganitong buhay? Itong bagay nito ay binibigyan tayo ng Diyos ng test para mapalapit sa Kanya. Siguro ang isa sa inyo ay doon sa matinding pagsubok, matinding karamdaman. At doon sa gitna ng karamdaman, nagkaroon ka ng Diyos para mapalapit sa Diyos. Magiging ko kayo. Nagkaroon ka ng hangarin na lumapit sa Diyos, mga kapatid. Amen po ba? At ito yung gusto ng Panginoon, tayo ay become closer to God, mga kapatid. Na nawa yung mga dumadaan at nangyayari sa buhay natin ay hindi para magulo yung buhay natin, kundi maging maayos ang buhay natin. Amen po ba? Naalala ko yung pamangkin ng asawa ko.
nung mag-abroad siya, isang engineer. Tapos, malaki yung kanyang sweldo sa abroad. At pinapadala niya ng pera yung kanyang tatay, pinapadala niya ng pera yung kanyang asawa. Sa dami ng pera niya, kampante siya na kaya niya i-sustain yung kanyang pamilya. Ikinig po kayo. At alam nyo, di wala sa kanyang kamalayan, yung kanyang pinapadalang pera ay nawawalan ng halaga. Kasi yung kanyang tatay ay minawaldasay, hindi tamang paggastos. At alam nyo, yung lalaki pag-uwi, himpis na masagana ng kanyang uuwian, yung kanyang asawa ay may kasama ng iba. At yung kanyang tatay ay lasinggero pa. Alam nyo yung brother natin ito, ang naman ito ay hindi na kaya yung test. At siya ay nawalan ng iniwanan ng bait. Nawalan siya ng tamang pag-iisip kasi hindi ginaya yung kanyang test sa buhay. Yan po ba? Itong lalaki ito, hindi naman siya gumawa ng mali. Hindi naman siya gumawa ng kasalanan. Nagtutulong siya sa kanyang tatay, nagpapadala siya ng pera sa kanyang asawa, pero yung kanyang asawa ang nagloko. Ibig sabihin, kasama siya doon sa circumstantial kakaharapin. Nakukuha niya? At ang temptation, mga kapatid, to entice us to go wrong. Hindi ito external, hindi panlabas na circumstance, kundi ito yung choices natin. Yung pagpili natin ng gusto natin, mga kapatid. Na hangarin ng kalaban ay ibulit ka sa kasalanan. Hindi ba kayo? Galing tayo sa magulong buhay. Anong example ng tinatawag temptations? Yung being anger, yung lust, yung greed, yung lying, mga kapatid, yung pagsisinungaling, at yung tinatawag mga shortcut sa mga bagay-bagay na gusto natin. Ang malimit na sumisira ng kaawalan yung ano? Yung instant gratification. Marami na minasak ng tahanan. Marami na sinirang pamilya dahil sa pakanak ng halaman. And alam nyo, dito sa temptations, napakalaki ng participation natin. If we don't know how to make choice at madaig yung ating buhay, yung tinapal natin disposition, ay pwede tayong maakay ng kalaban. Nakuha niya? Kaya yung temptation ay hindi kasalanan ng Diyos, hindi pagsubok ng Diyos, kundi ito yung pinili natin sa mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay natin. At dinadit tayo ng pita ng laman, nang sa gano'n ng buhay natin, at iuulitin ko ay madiskari ng buhay. Alam niyo, wala namang ibahan sa ating Panginoon sa ating lahat. Sa Jesus ay dumaan sa temptations. Ang kaibahan nga lang, hindi siya nalalim. Nakukuha niyo ba? Si Jesus ay dumaan sa temptation, but then hindi siya nasira. At dito pinapakita sa atin ang pamamaraan ng pagtagumpay sa pagsubok. Pagtagumpay sa temptation sa buhay, mga kapatid. At kapag hindi natin kumalampasan isang araw, mga kapatid ko sa Panginoon, di na natin alam ang ating gagawin. Nakikinig po ba kayo? Laging sinasabi ng tatay ko at nanay ko noon, nung bago ang mag-asawa, kayong mag-asawa, kayong pamilya, kahit anong away nyo, kahit anong mangyari, rimalaso at mga pagsubok sa buhay nyo, huwag kayong bibitaw. Kasi pag desisyon kayo ng isang bagay na ikakahamak ng habang buhay, nanalo na ang demonyo. Temptation is a choice. Ako, sa daming pagsubok at temptation na dinaanan ko, malakas ang loob ko na magkwento. Kikinig pa kayo. Malakas ang loob ko na mag-share kasi tayo ay dumaan sa napakaraming hamon sa buhay. At hindi ako tatayo dito kung wala akong karanasan sa gawang sitwasyon. Pero isang biyaya ng Diyos, tinatandaan ko lagi yung sabi ni Bishop Bacani, when the conception of sin, the grace of God begins. Kapag isinilang ang kasalanan sa buhay natin, nagsisimulang isilang ang grasya ng Diyos. Ang Diyos maraming grasya. Pero ang tao, kato sa grasya. Kaya nga, pag nagkasala tayo, ang tingin sa inyo mula hanggang baba. At ang akala mo sa kanila, hindi na nagkasala. And thank God, kapag mayroong grasya ang Diyos, may gagamitin na tao para mailigtas ka sa pumuloy ng kalaban.
Pero may gagamitin ang demonyo para sirain kang lalo. May mga tao na ibistulungan ka pero gustong iwasakin ka. At sabi ko nga sa panalingin ko, nung dumami sa matinding namin sa buhay, pag hindi ka tumigil, Brother Chito, sinasabotahin mo ang buhay. Ang bigat, no? When we don't end our trials and temptations, we are sabotaging ourselves. Noong time sa maraming pagsubok, atin-atin lang. Hindi naman kami nag-aaway ng asawa ko. Pag natawag na kami magbangayan sa gawa ng kalaban, yung simpleng text, yung simpleng balita, yung simpleng pangyayari, pwedeng wasakin ang buong pagkatao natin throughout your life. Nakikinig ba kayo? At alam nyo, nung dumaan sa pagsubok, sabi ng kapatid ko noon, Raisha ko lang, kung nag-away kayo ng asawa nyo, matulog ka muna sa hotel, magpahinga kayo. Pinadala ko ng chikas. Alam doon sa hotel, magdamag akong umiyak. Sabi ko, Lord, nagkamali ako minsan, or maliit. Pero doon pinakita ng Diyos na sobra-sobra ang kanyang kasya. Buti na lang, nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi kung bakit? May mga taong malawak ang unawa. Hindi ba kayo? Sapagkat, sabi niya sa akin, Brother Chito, tatagan mo at magbago ka, magsumikap ka kung nalay ka ng demonyo. Kasi patunayan mo sa kanila na nagsisikat ka at patunayan din nila na hindi sila nakakamali. Ako ba niya? Pwede kang manindigan sa paglaban sa kasalanan kapag alam mo yung stand mo sa Lord. At alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, si Jesus Christ ay hindi spoke sa Jesus, ay dinaan sa ganung temptation. And again, sabi ko nga sa inyo, ang kaibahan lang natin hindi siya lalay. And God reminding us na magkaroon ng disposisyon na magpili ng tama. Ang demonyo daw, parang isang salesman na magaling magbenta, na kahit ayaw mong bumili, pag iniwanan ka niya, nakakabili ka. Nagiging ba kayo? Maraming salesman na very clever mga kapatid, na kahit para bang ayaw mong bumili, bibigyan ka ng enticement para mabili yung tatay. Sometimes, ganun yung temptation sa buhay natin. And there are many factors sa buhay natin. Not only in morality, but there are many aspects in this life. May mga tao hindi nalalampasan yung inggit. Kikinig ko kayo. May mga tao akala mabubuti pero they are unkind to other people. Hindi sila mabait sa kapwa. Mabait sila sa labas, pero may halimot ang loob. Nakikinig pa kayo? At ang pinakatulad natin sa paglaban sa demonyo, hindi yung ating panglabas na ating bilang banal, kundi yung magiging tayo totoo at tunay sa harapan ng Diyos. Ang pinakamalaking kapangyarihan ng isang Kristiyano ay hindi lang magiging prayerful, although napakalaki ng factor ng pagiging prayerful. Pero ang pinakamalaking kapangyarihan at weapon natin ay magiging kang tunay sa harapan ng Diyos. And that's what the true holiness ay magiging transparent. Kasi pwedeng magpakabait ng isang oras sa gawain, pero sa loob ng inyong pamilya, wasak din pala ang pamilya. Pwede tayong maging mabuti, maging kind sa ating kapwa, pero sa ating mahal sa buhay, we are unkind. And the demon will work in any situation of this life. Kaya yung lahat ng weaknesses natin, yung lahat ng kahinaan natin, doon siya aatake para wasakin ang buhay ko. Kapag hindi pa tayo nakakalay sa inggit, may demonyo sa loob. Pasensya niyo ko sa nasasabi ko, medyo masakit. If we don't forgive other people in our neighbor, there is something wrong with us. Naniniwala ba kayo? Okay lang naman, basta i-assure mo sa sarili mo na ikaw ay walang galit sa kanila. Ako pa na. Kasi ang ini-incheck ng halaman yung ating choices. Huwag mo nang intindihin yan. Huwag mo nang patawarin yan, mga kasalanan. Ano? At yun naman, isang araw, ipapakita din ng Diyos sa iyo. Papakita din ng kalakad sa atin that we are weak and God will say you are strong. Amen. Mga kapatid,
kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na ma-distinguish natin ang temptation at trial. At ikakasira ng buhay natin ay yung mga pagpili natin. Kung magkasakit ka, huwag kang makonsensya na sabihin makasalanan ka. Kung maghirap ka, huwag kang magkonsensya na naghirap ka dahil makasalanan ka. Pero yung pinili mong mali, doon ka makonsensya. Yung alam mong mali at magbubunga ng hindi maganda ang isang mali, yun ang bunga ng temptation sa buhay natin. Kaya nga yung mga taong hirap, hindi masilali kapag alam nilang tama ang kanilang direksyon. Hindi ba? Kapag sigurado tayo, kaya nga sabi ko lagi sa pag-Kristo, kaya siya din hindi naman kaya naman eh. Kundi maging maganda yung ating disposition sa Diyos. Maging maganda yung ating kalalagay sa harapan ng Panginoon. Hindi po. Sabi ko nga, babalikan ko yung pag-away natin ni Sister Roy. Hindi na kami nagbabakayan. Hindi, walang lumilipad ng plako kapag nag-away kami. Walang ganon. Walang sumbatan kapag napapag na kami. Pero alam nyo, may bigat sa gitna na hindi nasasada. Because our connection is great. Kapag wala tayong magandang relasyon sa ating mahal sa buhay, sira ang connection. Hindi man kayo mag-away, hindi man kayo magsumbatan, there is something na disabled sa buhay natin. Kaya bakit tayo likod ng likod? El Shaddai ng El Shaddai, simba ng simba, ito yung lagi mong sinasabi, we are like in a rocking chair. El Shaddai tayo ng El Shaddai, that we are good, that we are nice, that we are better than other people, pero hindi rin lumalag yung spirituality natin. Akala mo simba ka ng simba, parang ka nasa rocking chair. Alam mo yung rocking chair? Yung lumba ka ng lumba, tumba ka ng tumba, pero pag-ising mo, nandiyan ka pa rin. Hindi ka nag-grow, hindi ka nakaka-move on. Sometimes ganun yung buhay natin. Akala mo simba ka ng simba, lingkod tayo niya sa pero hindi tayo naglalago. Kuha niya mga kapatid. And thus, we'll never grow. Kaya hindi nagaganap yung gusto ng Panginoon sa ating spiritual life. Kasi kumbinsido ka na mabait ka. Kumbinsido ka na okay ka. And you never recognize na may mga bahagi pa sa buhay natin na kung kinakalampag tayo ng diabo. Sabihin mo siyang katabi kapatid, kumbinsido ka ba? Nababait ka na? Sagutin mo kapatid, pakialam mo. Alam niyo, wala tayong pakialam sa ating kapwa, pero ang Diyos bibilang tayo. God will weigh our sins. Amen. Napakahalaga mga kapatid sa kanila. When we come to the path of wilderness, alam niyo si Jesus, tinukso ng diablo doon sa wilderness. Yung wilderness symbolizes the isolation. Our weakest point, if we are in the isolation, mga kapatid. Kaya nga, yung asawa ko, sa maraming napapalis sa abroad, ako yung unang nag-advise. Huwag ipadala ang lahat ng pera. Maging marunong, huwag maging emotion. Kasi maraming nag-abroad ang asawa, pag-uwi, wala na. Kapag hindi ka nag-deliver, talagang nawawasan kasi malayo sila. And we have to remind them na yung pinaka-weakest point, yung pinaka-loneliness ng buhay natin, nandun talaga yung strength ng Lord. Mga kapatid ko sa Panginoon, ang pagiging mabuti ay hindi natatapos. Because our service to God is a journey. Pwede ka mabait ng isang linggo, pwede ka mabait ng isang buwan, pwede ka mabait ng isang taon, but along the way, mas sarap pa doon. Marami na ito. Mga kapatid, pinako na ako ng Diyos. Kailan kahapon po? Gawin pala. Maraming gano'n, no? Sigaw na binako na siya nung makita mo. Iba na ang kanyang hawak. Walang sino mang magtimbang ng kapwa natin. Pero ang talaga, kung meron tayo, pwede bantayan yung ating sarili. Hindi ba? Pabantay natin yung ating sarili, mga kapatid. Sabagat, sabi nga siya napatimbang kong how nililin para. Maraming lumalapit sa paglilingkod, nakala mo naglilingkod, pero mukha nang naglilingkod. Pero ang totoo, hindi talaga naglilingkod.
Mukha lang nagwilit ko, pero yung ito hindi nagwilit. Ano? We are like servant, but we are not serving God. Ang bibigat mo, isang napakalaking nga mo sa atin mga kapatid, sapagkat ang scheme ng kalaban, scheme lang tayo lahat. Ang demonyo, pabalik-balik lang naman eh. Wala na siyang ibang style. Aside of event. Kaya pag di mo na lang pasan yun at hindi tayo nag-grow, hanggang doon ka na lang. Ako, di ba? At mahalagang nalaman natin in what area sa buhay natin. Mag-test natin yung ating sarili, tayo lamang ang may kakayang sumukat at magsiyasak ng buhay natin. If you are thinking bad to others, if you have bad motives to other people, you are not a true Christian. Kapag nakakaisip tayo ng hindi maganda, lumalaban ng espiritu mo, ibig sabihin, nakakapili ka pa ng tao. Pero kung gumagawa tayo ng mali sa ating kapwa, hindi ko sa ating kapwa at nanghalang tayo, there's something wrong. Kaya nga, minsan sa Satanas, ang kanyang tool, alam mo ano, pag marunong ka na sumagot, marunong ka na magsuporta ng kasalanan natin. And if we can justify ourselves, that is the most dangerous. Yung naging normalize na yung kasalanan, hirap na yun. Pag nasa gawain, okay, pag nasa bahay, wasak. Nakukuha, di ba? Kaya hindi madali maging Kristiyano. It's a big responsibility. Kaya nga lang, napakaganda ng ating punong lingkod. Pinainan tayo ng siksik diglig at umaapaw. But if we see and if we look the ideal Christian, sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you have to deny yourself. Ang tao ay nakapokus sa mga hindi sustainable. Nung ang punong lingkod ay mag-grow ang pananampalataya, tinuro sa atin, huwag lang tayong yumaman, kundi magbago ang buhay niyo. The true transformation, hindi lang magkaroon ng maraming pera, kundi the greatest miracle is to change our lives. At hindi mo pwede itong pangalandakan, ikaw mismo alam mo kay ka. Ikaw mismo alam mo hindi ka judgmental. Tayo mismo alam natin hindi ka nanunukat. Kasi alam mo na isa ka rin ang kasalanan. Nakuha niya ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, we cannot evade sa pattern ng halalan kapag hindi nagpili ng tao. Kaya masabi lang ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober-minded, be watchful. Your adversary, the evil, prowls around like roaring lion. Kaya nga sabi kanina, ang pagiging mabuti, hindi mo pwedeng sukatin sa isang buhay lang. It is a continuous journey. Patuloy na pagkalakway kung sa tayo ay tumigil sa paghina. And you can prove to God that we are a Christian. Pag sa bawat araw, nilalapit mo sa Kanya ang buhay mo. Yung lahat ng pagkakamali at pag-uulan natin, hindi mo tulog natin. Ako ko na. Nung una akong maglingkod, tinawag ako ni Yahweh. Sobrang pagka-judgmental ko. Nasa office ako ng gawain niya siya dahil. Ang dami kong nakikita mali. Nakukuha niya ba? Pag nakasama kang ka-prayer partner, mga preacher, coordinator pa ako eh. Coordinator ako dati. Sinasama ko mga preacher. Pag sinabi ng preacher, ako Brad, naiwan ko yung outline ko ba? Pag sinabi ganun, magkandarata akong kakahabol ng kanyang outline. Ganun yung aking eagerness. Grabe yung respeto ko, grabe yung eagerness ko makapaglingkod sa mga taong lingkod ng Diyos. Nakukuha niya ba? Parang pakiramdam ko, wala silang galit. Parang pakiramdam ko, ano mang bilhin nila sa akin. Pag nandun sa bahay kasi yung bahay namin quarters ng mga preachers. Bago matulog ng gabi, magdadala ko ng mga snack nila, mga pagkain nila, ng tubig, ng coffee. Bago lalabas, magdadala ko ng kumot, ng bedsheet. Ganun yung aking ilin sa paglilingkod. Alam nyo, nung makita ko ng kanyang preacher na yun, bagsak yung aking pananampalataya. Nung time na yun, hindi man ako nagmumura, pero isip ko nagmumura. Yung isip ko, yung sabi ko dito mo sinasabi, pero maraming sinasabing masama ang isip ko. Nakukuha niya ba yan?
maraming sinasabing pangsaksak sa kanila ang isip ko. Pero nung dumating ang hamon, along the way, naging preacher na ako. Dumanda sa ganung sitwasyon, sabi ko, ganito pala ang buhay. And that's why Jesus told us na maging matatag. That we must be prayerful, that even in the wilderness, may panglakad. Alam niyo ba, lagi natin sinasabi, kahit walang pera, kapag masaya ang pamilya, okay lang. Huwag kang maniwala doon. Kasi marami nag-away-away ng pamilya pag wala ng pera. Ang pagiging mabuti hindi sa kung meron walang pera. Hindi mo patay sa totoo sa buhay natin. Nasusukat natin sa walang pera at may pera, nakukuha na. Yun ang offer ng demonyo kay Jesus. Kung sasambahin ako, ibigay ko sa lahat yung gustong ibigay ng job. Inaamin niya pa, galing sa kanya. He is a liar, mga kapatid. Kaya napakahalaga na maintindihan natin ng ganitong bagay. And after all, hindi niyo kung mababantay ang buhay, hindi ko rin kayo mababantay ang buhay niyo. Pero lahat tayo nananagot sa Diyos. Amen ba? May mga bagay na tayo lang ang nakakaalam. Because alam natin na God is all-knowing God. Bago pa sumali sa isip mo, bago pa inatwag ang Panginoon, kita-kita na ng Diyos ang puso natin. Amen ba? At walang ibang pinakamasaya. Hindi lang yung mayaman, although masayang limahan. Hindi lang masarap kumain. Masarap talaga kumain. Pero, mas mahirap kung binabagabag tayo ng kalooban. Amen ba? Yung binabagabag yung ating Lord. Because the Spirit within you is coming from God. We are created in the image and likeness of God. Iting ba kayo? We are image and likeness of God. At wala tayong kawala kapag pinili mong paglilipad. Just to be like Jesus. Amen. Sabi nga na nakakita ko sa Ampel. Ang pagiging mananiti 100%. Kasi nag-aaral daw ng cum laude, nag-aaral ng bag na cum laude, naging cum laude siya. Hindi naman 100% ang grade niya, no? Ang kanyang grade ay 98%, 93%, pero siyang pinaka-excellent. Ibig sabihin, yung kanyang grade mas malapit doon sa pinaka-highest. Yung kabanalan hindi naman perfecto, pero kailangan hindi tayo bumagsak sa kabanalan. Kasi kakain ko dahil lingkod, 75 ang grade natin sa ating ugali. Nandiyan po kayo. Ang pagiging excellent, hindi kompleto at perfecto, hindi lumalapit sa mataas na grado ang ating pagkatao. Napakorin ba? At ang mga bagay na ito, mga kapatid, we can do it alone. Maubos ang buhay mo na magpursige na maging mabuti, tatapusin mo pa rin. Kukulangin yung ating lakas. Kaya nga, binibigyan tayo ng aras ng Diyos na sanggalang na maging prayerful. And then prayerful is not only a ritual, but it is our life. Amen po. For the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit. Yung pagkakao natin, yung espiritu natin, nandoon, nasa kaligitnaan ng presence ng Lord. Sabi nga, ang salita ng Diyos ay nakapag-penetrate sa pinitiwala ng ating espiritu at ng ating kaluluwa. Huwag niyo, at ito yung magiging kalakasan natin sa hamon natin sa buhay. Sabi nga, ang pinakamalaki daw panluloko sa ating sarili. Yung nagmumukha tayo mabait, pero alam natin hindi tayo mabait. Kaya nga ang temptations, napakalawak ng scope. Hindi limited yung scope niya sa buhay. Yung mga taong kahit hindi nag-iyak sa ladies ng mabait. Pero yung mga taong nagmumukha ng mabait. Sabi nila, Brother Chito, ang bait mo sa huwag kang maniwala doon. Pinit-init ko lang. May mga brother akong nakilala. Sabi ko, brother, ang bait
bait mo. Ikaw naman, brother. Sabi ko po, hindi ako nanguhula. Talagang mabait ka. Nababasa ko yung aking sarili na ang kasalanan ko ay sobra. Pero ikaw lang daw po yung pagkaitan mo. Kasi yung pagiging good person natin, nagkakajay, if we have discernment, malalaman mo yung taong po kang wala. Giging ba? Nalalaman mo yung taong kaigbabaw. At magiging lang siya wala doon sa na-establish niyang image. Kapag nag-establish ka ng mabuti sa kapwa mo, pwede ka magtago ng maraming kasamaan kasi akala mo mabuti ka. Pero pag nalatad ka ng masama, pwede ka magtago ng mabuti kasi gusto patunayan mabuti ka. Nakakuha niya ba yan? May mga taong mukhang mabait, pero ang loob masama. May mga taong wasak na, basang-basa na, pero nandoon yung pagpupursige na maging mabuti sa harapan ng Diyos. Amen ba? And I thank God sa mga taong nasa bilinggo natin sa Rizal. May mga taong gusto humugot sa aking pababa. Sabi ko sa kanya, brother, huwag kang problema, okay na kanya ng asawa ko. Buti na lang, may mga tao din na tumutulong sa aking para maiyak. And less for them, because nandun sila, katabi natin sa pag-ibig. Nandiyan po kayo. Tayong lahat ay dadaan sa maraming hamon. May nakikita nga akong magulang sobrang proud sa kanyang pamilya. Ito, brother, graduate na yung aking anak. Sabi ko, you are so blessed. Nung magpento na, ako, brother, nakatoga yan, nakagraduate yan, pero ang sama ng mukha niya. Naawa ko sa nanay. Sobrang proud sa anak. Parang kanyang anak. Hindi madali mabuhay kapag sinunod natin yung gusto natin. Magandang mabuhay na kahit masakit at mahirap gawin yung gusto ng Diyos, pipilitin mo kasi ito yung gusto niya. Mahirap hindi magpatawad. Mahirap magpatawad. Pero parehas mahirap. Piliin mo yung tamang gawin. Nakuha niyo ba? Sige, dagdagan yung palapak na yun. Mga kapatid ko sa Panginoon, lagi natin tandaan na sa buhay paglilingkod, yan napakaraming ups and downs. Pero maganda sa akin downs, pagpigil natin na doon tayo sa ups. Sabi ni St. John Vianney, ang mata ng mundo ay nandito lang sa mundo. Pero ang mata ng Kristiyano, umaabot hanggang langit. Ang mata ng mundo ay hanggang dito lang sa mundo, kagandahan ng mga bagay-bagay, pero hanggang dito lang sa lupa. Pero ang mata ng Kristiyano, umaabot hanggang kaligtasan ng Diyos. Yan po nakatalaw niyang palakpak ko ngayon na kayo. Nalapakan natin ang Panginoon tayo tumayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. At tayo lang nakakaalam ng pakanan ng kalaban, our choices, our disposition, our inclination. Saan ba tayo kinakanan ng kalaban? Sabi nga natin, alam natin yung ating mga pagkukulang at pagkakalabasan. But we are journeying into holiness. Maging mabuti lingkod, hindi lang ang panglabas, kundi sa ating mga choices. Huwag tayong mahiyang nagkukulang tayo. Huwag tayong mahiyang nagkakasakit tayo. Huwag tayong mahiyang nagkakaproblema yung ating pamilya, hindi dahil sa ating kagagawan, hindi dahil naman pagsubok o circumstansya. Mahiya tayo kung tayo may desisyon na mali, na alam natin ang bunga niya ay mali. And that's why God teach us na maging matatag sa anumang pagsubok. Ang hilingin natin, hindi lang pagsubok kundi temptation sa buhay, anumang mga tukso na pwedeng kakarapin natin. Hindi man lahat sa laman, sa mga namin at mga edad ng buhay, hindi naman laman ng kalaban, kundi yung ating puso't pagdami sa mga anak nyo, sa mga kapatid, sa pamilya natin. Sa edad natin ito, may mga natatago pa tayo sa manang loob. May mga natatago pa tayo hindi magandang bagay.
Baka akala natin kung sino na tayo, okay tayo at badal tayo. Pero kapag sinuri natin ang tunay ng ating buhay, mas kaya pala tayo sa ating hinumustahan. Sapagkat ang kalaban ay marunong din at pabalik-balik lang ang kanyang tool sa atin. Kung meron pa tayong hindi binibitawang pagpapatawad, hindi binibitawan na patawad sa ating kapwa, tatusin mo na yan. Magdesisyon sa bawat araw, meron tayong itigil na maging mabuting lingkod. Mahirap magpakabait, mahirap magpakatotoo, mahirap maging banal sapagkat may kalaban ng Diyos. And that's why nandito tayo sapagkat ayaw ng Panginoon na tayo mahulog sa kasalanan, mahulog sa pumunoy ng kasalanan. Saan mang ang gulo ng buhay mo, area ng buhay mo. Minsan baka mabait tayo pero may masama tayo iniisip. Minsan mabuti tayo pero may mga tago tayong lihim na buhay na alam namin na tayo lang nakakaalam. But God is good sapagkat sa gabi ito pagtatagumpay niya tayo lahat. Pakinggan natin, we have won the victor's crown.
Glory of your name, the center of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. You are Jesus. You are Lord, you are God. You are Jesus, you are Lord, you are God. Yes, Lord. You are Jesus, you are Lord, you are God. Kulang po ang aming kakayahan, ang karunungan, na maging tunay na likod mo, kung hindi rin dahil sa tulong mo, Panginoon Jesus. Gusto namin maging mananagumpay sa bawat hamon at laban. Pagsubok man o tukso, higit mo namin Yahweh na maging talumpay. Sapagkat ano bang magiging dahilan ng paglilingkod namin kung kami magiging talunan? Gawin mo kaming cleaver, marunong Panginoon, upang makita agad ang scheme ng kalaban. Bigyan mo kami ng tataging loob sa aming disposition, sa aming pagpili. Maging buo ang aming pag-iisip at pagdesisyon upang sa lahat ng bahagi ng aming buhay kami matatag. Hindi lamang sa laman, Panginoon, kundi sa aming tunay na pagkatao, sa aming motibo, sa aming isip, sa aming pakikipagkapwa. Dalangin po namin, Lord, mong bigyan ng lugar sa buhay namin ang demonyo. Bagkus Panginoon, maging kami tunay ng Kristiyano, sapagkat naniniwala kami ang pinakatunay ng kapangyarihan, ang pagiging mong magpakumbaba bilang Diyos. Dahil kapagamat ikaw, Diyos, hindi ka na natiling Diyos ng katawang tao, para ipakita sa amin, Panginoon, na kahit bilang katawan na tao ay pwede kami magtagumpay. Father God, i-bless mo kami lahat. Samahan mo kami, Panginoon, sa bawat hamon ng buhay. I-bless mo, Panginoon, ang bawat narito ngayong gabi. Katagpuin mo sa bawat pangangailangan. Ano mang mga kaibigan, ito man ay material, spiritual, financial. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po i-bless sa lahat ng ilan ng buhay namin. Sa aming pamilya, sa aming tahanan, sa aming kapwa, Panginoon, dalangin ko namin na maging kami tunay. Huwag kaming madala ng scheme ng kalaban. Bagkus, Panginoon, maging kami ito kung totoo sa lahat ng laban sa buhay natin. Pagpalain mo kaming lahat sa po ng aming buusang bahay. Pagpalain mo ang source of income, mga hanap buhay para agad, ang aming relasyon sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay, at sa lahat sa iyo, Yahweh. Maging tunay ang aming paglilingkod sa araw-araw. Maging tagumpay, Panginoon, sa marami pang araw na darating at hiling pa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming kasama. Sapagkat naniniwala kami, ang kalaban ay parang yung umahabol. Pero ikaw ang higit na makapangyarihan sa buhay namin. Kaya mula ngayon, Panginoon, inamin mo namin, kami lahat ay tagumpay na. Sa pangalan ng Jesus ay Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin sa Eshadai. Nakitas po natin ang mga bagay-bagay na gusto nating pabaspasan. Nagilang Diyos na makapangyarihan, nakataas po ang kanilang kamay. May mga hawak ng mga bagay-bagay ang tubig, ang lagis, ang prayer request, ang kanilang sagot. Maging kami na nakataas na yangin po. Pagpalain dito, Panginoon, makailang tubig, makahilan na rin sa igabay. Pagpalain mo kami ng nakataas, mga bags, wallet, documents, meron man, mga prayer request, dalangin, kuya, ito'y pagpalain mo kami. Kami na nakataas, ng trabaho, negosyo, mga pagkain, mga recovery, pag-alay. Panginoon, pagpalain mo ang mga ikaw sa lugar na ito, ang manulugtog mo at mga aamot ikaw. Mag-restore ka pa ng maraming kaluluwa at mag-atin sa lugar na ito. Patuloy kang tumawag, humingat, maghiram ng mga likod mong maglilingkod sa iyo ng tunay. Panginoon, ang tempo namin ang tagumpay. Ang aming kahilingan mula at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Say Amen! 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 And Amen! Sa ngalan naman ng Anak ng Diyos ang Amen. Let us give thanks. With a grateful heart.
Lunes ulit. Wala po. Okay po. Lunes ulit gawain. Ayaw po sa March, sa darating March 20. Yun po ang magiging math lesson ni po yung isa at yun po yung pastoral ni Brother Mike sa Kaya nga pala sa lugar ng Israel. Kaya po ang lahat ay lahat po magsisilong upang minsan may masinayan natin ang taong ginamit